Malapit na raw magurgor itong tinatawag na bangag at kuting ng norte ayon sa kontrobersyal na vlogger na si Maharlika. Mas malala pa nga daw ang issue ni PBBM Jr. kaysa sa pinatalsik noon sa EDSA 2 na si Erap Estrada. Madami na nga ang ibinabato kay PBBM Jr. at sa administrasyong ito pero tuloy pa raw ang pananahimik ng Senado at ng Kamara. Sigurado daw na unti-unti namang mararamdaman ng taong bayan na pabagsak na ang bansa. Hindi na raw ito magtataka kung magaya itong si Kuting sa nangyari sa kanyang ama na pinatalsik din sa pwesto. Kayo ba mga kababayan, nararamdaman nyo ba ang swerte kada buwan sa PCSO? Bakit kailangan nilang tumigil, mga palangga? Bakit kailangan nating wakasan si Kuting? Dahil sabi nga ng mga speakers doon ay patuloy ang paglalapastangan sa ating konstitusyon, ang oppression, ang suppression, ang pagpigil sa malayang pag-assemble o pagtipon-tipon dahil sukang-suka na kayo sa gobyerno ay gusto pa rin pigilin ng bangag na presidenteng ito. So balikan natin sa history ng Pilipinas at nabanggit ni Pangulong Duterte yan paulit-ulit tuwing magsalita siya na Kuting o Marcos Jr. baka gusto mong matulad sa iyong ama. Okay? Baka gusto mong matulad sa iyong ama na maligwak ka na o magurgur ka na. Alam nyo, wag na tayo bumalik doon sa 1986 sa kanyang ama. Bumalik tayo kay Joseph Estrada. Di ba si Erap, kaya napatalsik yun dahil sa issue ng gambling money. 500 million pesos lang yun. Yung kinasasangkutan, yung envelope na to open or not the envelope. Remember that? Yung mahiwagang envelope na hindi pinabuksan ng mga senador, kaya nagkaroon ng uprising. Kaya nagkaroon ng pag-alsa ang mga tao. Sila ay pumunta sa daan, sa kakalsada, sa EDSA, kaya nga tinawag na EDSA 2 yun, mga kababayan, dahil ang 11 senators ay ayaw pabuksan yung envelope na yun na magdadala kay Erap Estrada, magpapatunay na siya ay may pinirmahan o dinepositong dineposito or withdraw transaction sa bangko na 500 million pesos. Hinipe lang ng media yun. Hinipe lahat ng mainstream media, nanawagan si Cardinal Sin, nanawagan ang mga tao na dapat si Erap ay bumaba na. But it started with, who's that? Chavit Singson, di ba? Si Chavit Singson ang unang whistleblower dyan. So ngayon, kung babalikan ninyo kahit sa mga balita, chinek ko bago tayo mag-vlog, no, yung nangyaring rally talaga ay January 16 to January, 4 days lang. January 16 to January 20 of 2001. Kasi nag-accumulate ang mga tao sa EDSA, sa kalsada. Dahil sa mga panawagan din, nung time na yon ni Cardinal Sin at iba pang mga business sectors, ibang mga community, ibang mga religious group. Kaya wala nang choice itong si Erap sa kabila ng kanyang mamatigas nung time na yon na ayaw niyang umalis pero wala siyang choice. At yun ang reason kung bakit siya napaalis dahil sa boses ng taong bayan. Gusto ko lang ikumpara. Ang hinighlight ng media during that time ay ang 500 million. Ang kay Marcos Jr. ang dami niyang issue. Pero tahimik ang mga jutang ginimes again sa Kongreso, Senado at itong media na to. Kaya medyo magkaiba yung time ni Erap nung napatalsik siya. Medyo mas mabilis 4 days lang yung yung kanilang rally doon from January 16. Then mga kababayan, kasi ang mga mainstream media noon ay ginawa nila yung tama. Ginawa nila ang pagbabalita at sila ay nanindigan na yes, during that time ay si Erap ay nasangkot sa plunder o sa mga korupsyon.
Ito si Kuting, bribery. Bribery ay humihiyaw. Ayan, humihiyaw, deadma pa rin ang mainstream media. Smuggling, agricultural smuggling na since 2022 pa ang sugar smuggling na pinag-uusapan at sangkot dito mismo si Lisa Tanase Marcos Jr. dahil nakalagay ito sa NICA report ni Clarita Carlos na ang pamilyang Araneta Marcos Romualdez ay sangkot sa smuggling. Pero dead na pa rin ang mga media, ang pulburon, mga kababayan. Right? Ba't nawala ang alindog ko? Ang pulburon na hindi lang sa paggamit ni Marcos Jr., kundi ang pakikipag elbow to elbow at pagpoprotekta niya kay Mark Anthony Sayarot na nahulihan ng tuni-tuniladang pulburon na intercept ng Australian government at mismo dyan sa atin sa Pilipinas, sa halip ay pinakawalan pa si Mark Anthony Sayarot. Yung nahulihang may mataas na kalibre ng baril na si Amit Chandiramani na inarbor ni Mel Robles dahil inarbor nila ni Lisa dahil magkaibigan sila ni Lisa at kinonfirm ko yun sa PNP. Na totoong inarbor nila, imbis na ikulong, non-bailable, nakalaya pa rin. Ito yung mga sinasite ko sa inyo, mga kababayan, ito yung mga impeachable supposedly. Since hindi tayo mananalo sa impeachment dahil hawak nila ang Congress and even ang Senate, ganyan, kaya kailangan lang ninyo ang boses natin. Yung lottery scam. Yung loto na pakikipagsabwatan ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas sa mga sinasabing loan better, ito. You compare kay Joseph Estrada, 500 million in 2001. Itong December and January, yung pinag-usapan doon sa Senado, na kung saan na wala rin, puro grandstanding si Pimentel at itong si Raffy Tulfo, that's total of 1.7 billion loto scam. Pero tahimik ang media. Ang media ay walang hindi nila inaaraw-araw, hindi pahapyaw-hapyaw lang kanilang balita, ayaw nilang tutukan. At ito'y the biggest scam, one of the biggest scams ay ito ang loto ni Robles, loto ni Lisa, loto ni Kuting. Yung abuse of power na pinag-usapan doon sa hakbang ng Maisog, again, yung ginawa kay Governor Davao del Norte Governor Edwin Ubahid. Pang-aabuso na ang kaso na wala na, patay na, dead na, nagsettle na and everything, pero binuhay para gipitin siya, para abusuhin siya dahil siya ay sumusuporta sa hakbang ng Maisog movement. Next, okay? Yung kidnapping sa Turkey. Kung iimbestigahan lang ng Kongreso at Senado, which is sabi nga natin, wala tayong panalo sa Kongreso dahil ngayon ay hawak ni Marcos Jr. at ng kanyang pinsan at yung mga ulupong na mga kongresista na walang pagmamahal sa bayan, mga jutang na kayong lahat na mga nakiayon sa kidnapping issue na ayaw niyong pag-usapan. Ulit-ulitin ko to, inaaraw-araw ko to, dahil hanggang ngayon, pinahihirapan ni Lisa Araneta Marcos, ni Marcos Jr. ang distressed mother na nasa Europa sa panggigipit nila dahil kinidnap ang dalawang anak at patuloy na tinataniman o patuloy na hindi makauwi ng Pilipinas dahil takot ang distressed mother na baka gurgurin ni Lisa dahil sa mga ebidensyang isinabmit sa UN. United Nations and Human Rights na si Lisa Araneta Marcos at si Francis Chua ay magkasabwat sa pagkidnap ng mga bata at hindi lang yon, magkasabwat sila sa illegal na negosyo sa Pilipinas. Ginagamit ang power ni Marcos Jr. para sila ay patuloy na mangamkam, magnakaw at si Marcos Jr. at si Lisa ay kumamkam sa illegal business with Chua. That is already reported sa United Nations at sa HR, pero walang ginagawa ang Kongreso at Senado. Actually, ikaw, Risa Ontiveros, sumulat sa'yo ang distress mother na sa email mong putang buwa ka ng ina ka. Diba? You are the chairman
'Di ba? Siya ang chairman sa committee na kung saan pinoprotektahan ang mga kababaihan, ang mga naaapi, ang mga kabataan. Pero nag-email po sa kanya, mga kababayan, ang distressed mother. Even kay Shell Jokno na Dilawan, nag-email sa inyo ang distressed mother noong 2022, okay, bago pa umupo si Kuting at nakaupo na si Kuting. Pero, 'di ba, bilang let's tutok tayo kay Ontiveros. Bilang isang senador, 'di ba? Napaliwanag ni Attorney Glenn Chong yan na nakalagay yan sa IRR ninyo na dapat sinasagot ninyo ang complaint o ang hinaing ng Pilipino. Pero hanggang ngayon, wala kang sinagot, Ontiveros. I-check mo ang email mo. Hindi nyo sinagot ang distressed mother na humihingi ng tulong sa inyo na kinidnap ang kanyang anak ni Lisa Araneta Marcos.